May mga tao talaga tayong makikilala na hindi natin alam na kahit hindi maganda yung ending, sila talaga yung umpisa ng pagbabago ng buhay natin. Na kailangan lang talaga natin silang makilala para ma-push tayo out of our comfort zone. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is life, ang tagal ko na talagang hindi nag-upload ng maayos na vlog, and I'm sure napapansin nyo na hindi na talaga ako magkanda-ugaga mga Kamarichef. Kahit ang dami na namin sa team, bumubuhos pa rin ng mga order at finufulfill namin ito. Ang nakikita nyo ngayon ay sa Batangas Kitchen lang. Wala pa yung sa Cavite. Hindi na kami nagkikita-kita at gawa ng talagang finufulfill namin yung mga commitment namin sa mga kliyente at nakatutok lang kami rito. Ang dami ko na rin mga bagong followers. Ang dami rin hindi na nakakaalam ng storya ng Spandies. Kaya magkikwento ulit ako ngayon. Dati, nag-aaway-away kami ng mga nakakasama ko gawa ng nagkakaroon kami ng problema sa pasahod. Kasi 'di ba kapag catering business, hindi siya necessity. So ang ending, parang occasional na lang kaming nakukuha. And syempre, ang dami talagang caterers na magagaling at sikat. Kaya ang ending, hindi nagiging ganun ka-sustainable si Spandies. Ang bigat ng trabaho kasi minsan ka lang mapasukan ng order or ng event. So ang ending, one person, pang-anim na tao yung trabaho. So nagiging toxic yung environment. Umaalis yung mga key players. Dati kapag may nawawala sa team, sumasama talaga yung loob ko. Feeling ko kapag wala ako, iiwanan ako. Tapos kapag ka meron, tsaka sila babalik. 'Di ba? Parang ang sakit. Tapos pag bumabalik sila, hindi na pwede kasi may pumalit na sa pwesto nila. Tapos yung pumapalit sa mga pwesto na iniiwanan ng mga dati kong kasama, sila yung parang mas kailangan ng business kaya mas umaandar ng maayos yung business at that time. Minsan kasi, or mas madalas, hindi ako marunong mag-let go. Tapos ako pala yung nagiging cause kung bakit mabagal yung growth ni Spandies. Dahil matagal ko na silang nakasama, nakabanding na, naging magkaibigan na, kahit may mga bagay silang nagagawa na hindi na akma dahil mabilis mag-evolve si Spandies. Ayoko silang i-let go. Kaya ako sinama tong video na bumili ako ng ATV para sa mama ko. Kasi 2 years ago, may pinagdadaanan ulit si Spandies nung nasa Lipa ako nakatira. Sumakto from Cavite, lumipat sa akin si mama. Tapos dala niya yung e-bike niya. That was the time na nag-dissolve yung corporation ng Spandies. Tapos nagsara din yung business ng mama ko. That was also the time na bumabangon pa lang kami from pandemic. That was also the time when we were fixing our finances. Kaya kami lumipat sa probinsya para mas mababa yung cost of living. Nangako ko sa mama ko na papalitan ko yung e-bike niya na karag-karag. Nangako din ako na maayos yung magiging retirement niya. Ang liit ng apartment namin nun ha. Pero 6 kami sa loob nun. Si mama sa kwarto namin ng asawa ko, tas kami mag-asawa sa sofa natutulog. Tas ang mga bata, 3 sila, tsaka yung helper namin, nasa iisang kwarto. Pumili kami ng apartment na worth 10,000 a month para talagang makatipid kami. Pinili namin yung apartment na walking distance lang sa school ng mga bata para hindi rin kami magbabayad ng pamasahe or service. Umalis kami ng Cavite ng maraming dalang hinanakit. Parang wala nang magandang memory na natira, ganun. Kaya talagang umalis na lang kami. So, fast forward to 2025, ito na ako mga Kamarichef. Parang naging manhid na ako. Sinabi ko na sa sarili ko na kapag ang taong pumapasok sa Spandies ay hindi nagpa-perform according to what the business needs, I should immediately let go. Because of painful decisions, tough decisions I have made, I finally was able to save up UTV for my mom. As a business owner, natutunan ko rin na lahat ng mga kasama ko sa negosyo, hindi ko friend, katrabaho ko sila. Mahal ko sila, pero I need to draw the line between friendship and being an employer. Malapit sila sa puso ko at mahalaga sila sa akin at sa Spandies. Kaya lately, habang nagluluto ako, baon-baon ko yung mga mistakes ko. Yung mga hindi namin magagandang pinagsamahan ng mga naging kasama ko noon. Dala ko siya sa puso ko, hindi para maging resentful. It's a feeling I cannot describe. Nagmimix yung parang naiintindihan mo na lahat. Sabi nga sa Romans 8:28, God causes all things to work for the benefit of those who love Him and are called according to His purpose. Kumbaga yung mga kahinaan ko pala at mga kapalpakan ko ay tutulong para sa akin bumangon at magiging testimony siya kung gaano kagaling ang Diyos sa buhay ko. If ever you're a business owner and you're going through something and hindi mo na alam kung bakit, sasabi ko sa'yo, magtiwala ka lang lagi talaga kay Lord. Surrender everything to God. Sabi nga, diba, Jesus, take the wheel. So, ayun lang mga Kamarichef. Ang daming order. Bye-bye!